Ang Baldomero Aguinaldo Shrine. Isang single-detached na bahay na itinayo mismo ni Baldomero Aguinaldo dito sa Binakayan, Kawit, Cavite, noong 1906. Siya ay pinsang buo, o first cousin ng unang presidente ng Republika ng Pilipinas, na si Emilio Aguinaldo. Pero sino nga ba si Baldomero Aguinaldo? Bakit hindi siya gaano nababanggit sa mga kwento ng kasaysayan? Tara mga ka-travel, ating alamin. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell icon, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na akin ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Si Baldomero Aguinaldo, o mas kilala sa kanyang lugar bilang Kapitan Berong, ay ipinanganak sa Cavite El Viejo na ngayon ay Kawit, noong ika-27 ng Pebrero taong 1869. Nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila, at kumuha ng abogasya. Nakakuha ng degree, ngunit nabigong kumuha ng pagsusulit sa bar, kalaunan ay naging magsasaka. Siya ay humawak ng ilang posisyon sa revolusyonaryong gobyerno noong unang bahagi ng 1900s. Naging pinuno siya ng Kawit Chapter ng Katipunan, Pangulo ng KKK Magdalo Council, at kalihim ng Treasury, noong 1897 biyak na Bato Republic. Gayun din, siya ay naging kalihim ng digmaan at pagawaing bayan, matapos ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo. Ang bahay ni Kapitan Berong ay isang dalawang palapag na bahay na ordinaryo, at simpleng mga detalye ng dekorasyon ang labas. Pagpasok sa bahay nito, ay makikita ang unang palapag na dating bodega na gawa sa adobe. Dito makikita ang ibang mga lumang kagamitan sa pagsasaka, at ilang mga memorabilia ni Kapitan Berong. Makikita rin dito ang orihinal na lumang tiles, simula nang ito ay ipinatayo. Ang hagdan naman na patungong ikalawang palapag, ay gawa sa Nara at Molave, na humahantong sa sala, na nakaharap sa harap ng kalye. Ang ikalawang palapag, ay isang well-ventilated na lugar, dahil sa mga bintana sa bawat gilid. Mayroong itong dalawang pares ng mga bintana, ang panlabas, na gawa sa malalaking glass pane, habang ang panloob naman ay binubuo ng mga fixed wooden blind, na gawa sa matigas na kahoy. Gayun din, ang mga bintanang ito, ay may mga butas sa ibaba ng mga windowsill, na tinatawag namang ventanillas. Ito ay nagbibigay ng karagdagang pasukan, at labasan ng hangin sa loob.
Kaaya-aya din na makita ang orihinal na disenyo ng pintura sa kisame, na sinamahan ng simpleng chandelier. Ang natatanging bagay sa sala ay isang heirloom na Rachel's brand upright piano, na may nakasulat na Successos Campana Representante en Filipinas dito. Bukod sa sala, ang ikalawang palapag ay binubuo ng 2 silid tulugan, na nilagyan ng mga bedstead mula noong 1930s. Kahit na hindi limitado sa mga bisita, ang mga pintuan ng silid tulugan ay naiwang bukas. Naka-display sa loob ng master bedroom ang napakaraming antigong muebles at 2 mannequin na magkatabi, na nakasuot ng madungis na rayadilo o asul na may puting guhit na uniforme ng militar ni Kapitan Berong, at isang Filipiniana na damit na tila sa kanyang asawa, mga aklat ng munisipal na aklatan, at isang exhibit ng kasaysayan. Ang komedor o dining area ay kayang tumanggap ng 10 bisita. Ito ay may mga kagamitan para sa lamesa, isang platera o cabinet para sa mga kagamitang pilak, at isang dekorasyong pinalamanan na ulo ng hayop na nakasabit sa dingding. At agaw pansin na diorama na ipinapakita ang labanan sa Binakayan o Battle of Binakayan. Ang sahig ng kusina ay gawa sa bamboo slats na kapaki-pakinabang para sa parehong ventilation at madaling paglilinis. Ito ay may isang lumang 16 na talampakan ang taas, na metal ice box, na may 2 pintuan. Isang iron cooktop na may mga palayok, at isang mahabang kahoy na lamesa, na may upuan para sa 10 katao. Sa labas ng komedor at mga bintana ng kusina, ay makikita ang banggera, isang extension ng windowsill na gawa sa mga slats. Kung saan ang mga bagong hugasan na plato, ay inilagay sa pagitan ng mga slats, at ang mga basang baso, ay nakataas sa mga slatted na gilid, upang matuyo sa hangin bago sila itago sa mga cabinet. Ang palikuran at banyo, ay matatagpuan sa likurang bahagi ng balkonahe ng bahay. At mula dito ay makikita ang likod bahay, o backyard na kung saan nakalibing si Kapitan Berong, at ang kanyang asawa at 2 anak. Ang mga apo ni General Baldomero Aguinaldo, ay dinonate ang bahay sa gobyerno, noong 1982 upang mapangalagaan. Noon, bumuho na ang ilang bahagi nito, dahil matagal na itong hindi tinitirhan. Ito ay ibinalik ng Intramuros Administration sa isang museo. Hindi man gaanong kilala bilang magiting na bayani, ngunit sa pagbisita sa kanyang buhay na bahay, ay nagbibigay sa atin ng isang ganap na kakaibang pananaw. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento mga ka-travel, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel, hanggang sa muli.